13. Ito, magandang topic. Napapanahon, bakit ay payo po ng isang lingkod ng Diyos para sa ating lahat. Chapter 13, verse 1, ang bawat tao'y pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan sapagkat walang pamamahalang hindi mula sa Diyos at ang mga pamahalang umiiral ay itinatag ng Diyos. Saglit tayo manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat. Pagkakataong muli, pag-usapan pa ang mga ibang bagay nakaugnay sa aming buhay na ito, Lord. So, hindi naman po pala ito para sa bawat isa sa aming spiritual na pamumuhay, kundi sa mga bagay, sa mga tao na may kinalaman din sa buhay namin sa kasalukuyan. Pagpalain po ninyong araw na ito at mga oras na nilipas, gabayan po ninyo kami sa aming pagtalakay na ito. Nawa, more wisdom and better understanding po ang kamit ng bawat sa amin. And just as you bless us, Lord, bless us mo ang lahat ng inyong anak sa matapos ng lahat na ito. In Jesus' name, Amen and Amen. Yung buong chapter ng Romans chapter 1 to 11, ang pinag-uusapan po rito ay mga bagay na spiritual, no? Ito ay may kinalaman sa kaugnayan natin sa Diyos, paano nilikha Diyos ang lahat ng bagay, anong ayaw niya, anong gusto niya, at anong dapat natin gawin. So pagdating ng chapter 12, ay dumiretso na po ito papunta sa mga kausap niya. At ang kausap niya rito ay ang mga taga-Roman. At ang sabi doon na nakarap, pinag-usapan natin, sabi rito, kaya nga mga kapatid, verse 1, ulitin ko lang, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos, ialay, ako'y namamanig sa inyo, ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Sapagkat ano raw, ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Pag-practice lang yan. Lapit na. Ang kausap po niya rito ay ang mga Roman. At ang term na ginamit niya rito ay habag. Tandaan ninyo mga kapatid, no? May dalawang bagay na nagpapakilala sa Diyos. Ang Diyos ay pumipili. Amen? At ang Diyos ay nahabag. Magkaiba po yun. No? Magkaiba po yun. Dito maliwanag na ang term na ginamit sa pagpili, huwag tayo masasaktan. Ang pinili talaga mga Hudyo. Wala naman tayong magagawa rin. No? Sila talaga yon. At sa pamamagitan ni Abraham nga, nakita natin paano kumilos ang Diyos sa kanyang pinipili. Tayo kasi mga hindi, hindi naman tayo Hudyo. Hindi tayo pinili. Opo, ganun po talaga mga kapatid. Pero nakikita natin na sa paglipas ng panahon, ay meron pang isang katangian ng Diyos na akala naman ng mga Hudyo, okay sila pinili, okay na. Warning po ito sa atin, okay? But pag sinabi mo sa sarili mong pinili ka, mag-ingat ka. Mag-ingat ka. Ako, talaga, aaminin ko, hindi ako pinili ng Diyos. Kasi di naman ako Hudyo, technically. Amen? Yung iba, mga Kristiyano, pinili tayo ng Panginoon Diyos. Technically, ang pagpili ng Diyos, nakatakda yun. Aminin natin, historically din, hindi naman tayo ang pinili, kundi ang mga Hudyo talaga. Ano ang meron sa atin? Yun ang hindi naunawaan ng mga Hudyo, na meron pang isang katangian ng Diyos, tawag po natin sa English niya ay grace at habag. Na kahit pala, ang isang tao ay hindi pinili, masigit pa, ang biyaya mo kasi, hindi ka nga pinili, pero napunta naman sa iyo yung isa sa pinakamagandang katangian na hindi naiintindihan ng marami, habag. At tandaan ninyo ito mga kapatid, katangian po ito ng Panginoong Diyos. Ang pagpili, bagamat ginamit ang Panginoong Diyos, actually, ito ay, ang tawag natin yun, magandang term ay masok sana sa isip ko. May bias. Ang bawat pagpili may bias yan. No? Depende yun sa pumipili. Yun ang mabigat. Doon na sa pag-aasawa eh.
interview ko mo si Brother Angelo, bakit niya pinakasalan si Mystic? Kung nagkamali na sagot yan, di away, di ba? O kaya, hindi ko natin, parang ako sweetheart, di ba? Naalala ko, si Sister Rose, hindi ko talaga siya pinili. At siya rin naman, hindi niya ako pinili. Ang naalala ko lang, nung una kami nagkita, ang sabi sa, may bumulong sa akin. At sana hindi ako nasisilaan pa itong araw na yun. At sabi, yun ang magpapangasawa mo. Kaya napalingon ako. Kasi paano ko siya magpapangasawa? First time ko siyang na-meet, may boyfriend po niya, may girlfriend ako. Sabi kong gano'n. Tsaka di ba, ang andigo sa'yo si Brother Toto, hindi mo na po eh. Kaya sabi ko, ang ganda ng isang sino? Si Rose, sabi niya, ano ba? Pero wala na sa isip ko na gano'n. Lumipas pa ang mahabang panahon. May time eh. No? So, nakabag siguro sa akin, saan ang pangasawa ko? So, ganun na mga kapatid. Ang problema kasi sa pagpili, maliban sa Panginoon Diyos, ang pagpili, pag siya pumili, sigurado. Mabigat. Pag sa tao, yung may bias talaga tayo. Ano mga katangay na hinahanap mo sa pamapang-asawa na lang? Actually, hindi naman yung tinitignan mo ang itsura eh. Ayun ang unang bias mo, ay pogi. Di ba? Grabe naman, pastor. Pag pogi, kasagutin na. Pag pangit, hindi. Di ba? May bias ka agad. Yung pala, yung pogi, maloko pala. Tapos yung hindi pogi, mabait pala. So, sa pangalawa lang ng punto na yan, nagbabago ka kagad na isip. Yung pogi tamad. Tapos yung hindi pogi, masipag, maano sa pamilya pala. Kaya ang minsan, ang hirap talagang pagpili. Kaya kung ako sa inyo, yung advice ko mga kapatid, ay tigil-tigilan natin yung pagpili. Then usually, kaya minsan yung tamang pagpili, actually hindi tama, tsamba na lang. Minsan parang natsatsamba mo lang. Pabayaan na natin kasi sa Panginoon Diyos yun. Ang kunin natin yung second na na hindi na-intindihan ng mga yung habang. At ito talaga bihirang nakikita na sa tao. Yung habang. Kapag pinili mo yung pili side, wala talagang habang eh. Kasi ang bawat pagpili, palaging meron kang katuwiran. Diba? Meron kang palaging Tagalog, medyo wala panuntunan. Pag yung sa English, parang kinakategorize mo kagad siya bago mo siya piliin. Tingnan nyo na lang sa Miss Universe, saka sa Mystery Universe. Ang gaganda naman lahat, no? Bawat bansa, pinadala nga niya, kahit ngayon sa Africa, yung kanilang maitim nga siya, pero maganda. Pinadala sa pagkat yun ang pinili nila. Pero pagdating sa judges, iba pa eh, no? Minsan nakakaroon ng, tawag natin doon na, tawag natin yung pag maitim. Yun, nakakaroon, yun, term na tama, diskriminasyon. Yun ang problema. Amen. Makita niyo yan sa buhay ng unang Hudyo. Tingnan niyo, pinili po sila, amen? Pero makikita niyo, karamihan sa kanila, mahilig pag-diskriminasyon. Pag hindi ka Pariseo ng araw, tayo ka na. Pag hindi ka Saduseo ng araw, tayo ka na. Kung pulubi ka, alam niyo mga kapatid, yung templo, meron po siyang partisyon. Pag-aralan niyo, ewan mo lang kung na pag-aralan niyo, ang templo nung time na yun, may partisyon. Pag pulubi ka, may kapansanan ka, nasaan ka? Sa labas ka lang, hanggang sa pinto. Naalala niyo, nung nakasalubong ni Pedro, nasaan yung mga bulag pipi, mga bingin, at doon na sa may gate. Anong ginagawa nila? Tapos yung may mga kaya, no? Yung walang kapansanan, pwedeng pumasok dun sa loob. Pero pagpasok mo sa loob, meron pa rin dalawang pang pasukan. Kung hindi ka banal, hindi ka naman makakapasok. Tawag natin yung holy place. Yung holy place, na nakakapasok lang doon, yung mga saserdote, ay mga Libita, mga saserdote, at saka yung mga maghahandog ng handog na susunugin para sa kasalanan nila. Tapos, doon sa pinakahuling parte, walang pwedeng pumasok, maliban lang sa
pinakaunong saserdote, minsan lang 1 taon. Para naman ipanalangin ang kasalanan ng buong Israelita. So nakikita nyo yung distinction, yung segregation, yung discrimination. Nakikita nyo mga kapatid? Yun ay mga pinili pa ng Panginoon Diyos. Pagpasalin nyo sa kumpanya, hindi po ba namimili rin yan? Pipiliin kung sino yung manager, kung sino yung supervisor. Amen. Ano sa palagay ninyo? May puntos ba ang pagpili? Depende. Kung malakas siya doon sa may-ari, siyempre, alam niyo na yan. Diba? Kung hindi man siya malakas, pero siya ang pinakamatalino, pinakamarunong, siya rin ang pipiliin. Paano kung wala kang talino kung hindi ka doon ka ngayon sa uli? Mawa ka ng tambo at dyan, ito ka. Yan ang labas mo mga kapatid. Ang pagpili, tulad sa school, ma'am, paano ang pagpiliin mamang valedictorian, salutatoryo? Dadaanin niya sa grades, kunyari. Pero pag malakas din yung estudyante, nangyari na sa amin yan. Pero may pinakamatalino sa amin, di isang honor, walang nakuha. Pero aminado kami lahat, siya pinakamagaling. Kahit yung mga valedictorian namin sa tutorial, first, second, third, honor, alam nila yun ang pinakamagaling. Pero ba't hindi pinili? Kasi may mga kategorya, criteria yon na sinusunod, ganito, ganyan. Kaya minsan, hindi porket pinili talaga. Okay. Amen. At nakita natin yan sa mga Hudyo, pinili na nga si Abraham. Si Abraham, okay. Ay yung mga nasumunod, kurap, pakurap. So makikita natin doon na ang pagpili, hindi doon natatapos. Mas maganda pa pala, sa pagpili, bukod doon, yung tinatawag natin grace, yung habag. At itong mahirap unawain. Kasi karamihan ng pinapadalhan ng habag ng Diyos kontra sa kategoryang pagpili ng tao. Makikita niyo na dumating ang Panginoon Kristo. Anong sabi ng mga Hudyo? Ng mga matatalino? Oy, bakit yung boss niyo? Bakit yung sir niyo? Tawag kasi nila sa Panginoon noon ay master o teacher. Bakit ang kasama noon ay mga manginginom? Nangangalog niya. Kasama pa niya mga hostess. Di ba? Tingin nila kila Mary noon ng hostess eh. Bakit yun ang kasama? Yun ang mabigat sa namimili. Amen? Kaya pa sila nagagalit. Sila pinili ng Diyos. Nung dumating ang Panginoon Kristo, hindi sila ang tumalabas na pinili. Nung dumating ang Panginoon Kristo, sino tinatawag? Bulag. Natilat ang mata. Di ba? Mga pipi, pinagsalita. Mga binautisman. Yung ini-expect nila, hindi na. Mapalad tayong mga hindi. Sapagkat hindi man tayo pinili, sumapit sa atin yung habag ng Panginoon. At ako naniniwala, kapag ang habag ay nandiyan sa puso ng bawat sa atin, doon mo na siguro pwedeng sabihin may dapat ka sa Panginoon. Amen? Like for example, may pulubing dumaan sa harap mo. Pag pumili ka, tutulungan mo yan o hindi? Mas malamang hindi. Amen? Kasi ang habag, walang pinipili. Kaya nga sabi rito mga kapatid, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos. Ano ba ito yung sa English dito? Ito English. Anong pagkakano dyan? Ito ay ibang version. English Standard. Standard pa, ano? Okay. Ano sabi niyan, te? Yeah, by the mercies of God. Ano sabi?
By the mercies of God. Mercy. Habag. Dito naman mga kapatid, yun. I appeal to you therefore by the mercies of God. Mercy. Habag ng Diyos. Tsaka ka lang makakapaghandog sa Kanya ng tama. Because that is the time na hindi ka na makapamimili. Amen? Pero mahirap yung sinasabi ko kasi sa lahat ng bakit, namimili sa ulam lang. Namimili ka na kung anong ulamin mo. Ulam natin. Namimili ka na niya. O, ilan na nagtitinda ng ulam, di ba? Hindi naman inaalis ang Diyos na tingnan mo kung sino naman ang maayos. May nagtitinda maalat, di ba? Parang problema natin ito yung gano'n, no? Nananangalian kami. Bumibili na kami. May maalat, may maasim, may hampok pa. May magtatai ka na, sabi ko naman. So, may karapatan ka kasi mamili. Amen? Pag ginamit mo yung habag, kahit maalat yung yung misa binibilan mo na lang. Tama? Yun. Nararanasan din natin. Pero mas maganda talaga, mga kapatid, sabi ko madala sa habag. Hindi po sabihin nila, wala sa kikitain, gugutuwin siya. Walang problema naman. Okay? Okay. Punta tayo sa chapter 13. Patungkol. Hindi papasok po tayo ng konti sa politika. So, si politika ito. Ang bawat tao ay pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan na ang bansang Israel ay hindi pinamumunuan ng kahit anong gobyerno. Yun po yung original. Ang tawag po natin ito theocracy. Comes from the word theos. Greek word po yun. Ang ibig sabihin ay Diyos. Yeah? And the krasi means pamamahala. Sila po yung bansang ang namumuno at namamahala ay ang Panginoong Diyos. Hindi po si Moses ang namamahala. Ano po? Si Moses po ay tagapagsalita lamang ng Diyos. So, ang Diyos, makikita natin, tumawag kay Abraham. Kaya nga ang tanong ni Abraham, sino po kayo, Panginoon? Kasi, wala po kahit anong history na katulad sa mga Israelita na ang Diyos ay dumidirekta. Amen? Ulitin ko wala po sa history na ang Diyos ay dumidirekta sa tao. Wala po yan. Maliban lang sa istorya ni Abraham. Putulin ko po ron. Ano sa palagay nyo napupunan nyo ngayon? Karamihan ng mga pastor at mga lingkod ng Diyos, yun ang sinasabi. Nakausap daw niya ang Diyos, patay na. Ito sabi sa akin ng Diyos, patay na. Wala po kasing ganun. Pag narinig niya si Brother Angelo, abang ako'y naglalakad, kinausap ako ni Arkanghel, diba? Walang ganun. Diba? Para pag sinasabi niya nakadirekta. Walang ganun. Pero, nung panahon ni Abraham, yun na mabigat. Sabi yung pastor, walang ganun. Sa kasalukuyan kasi wala na yun. Noong araw, doon lang nila nalaman na may Diyos, na may tinig. Kasi lahat ng Diyos, noong araw, hindi po nila naririnig ang tinig, hindi po nila nakikita ang itsura nito. Wala po talaga. Kaya nga ang question nyo, kung hindi nyo narinig ang Diyos, at kung hindi nyo nakita, paano kayo nakagawa ng ribulto? Yung Diyos-Diyosan. Pag tinignan nyo ang Diyos-Diyosan nila, wala pong mukha. Kahit anong Diyos-Diyosan, wala pong mukha. Yung bakante lang siya. May ulo siya. Narealize sila na ang gumawa sa tao ay kawangis ng Diyos. Kaya pag gumagawa siya ng ribulto, wala pong mukha. May katawan lang, tas wala din dami. Kaya ang tawag natin, Diyos-Diyosan ng araw, kulay itim. No? Kulay itim lang siya. Kahit mag-research kayo, manood kayo ng pelikula, yung mga Diyos-Diyosan nila maliliit. Sa atin, ang tawag niya anito, lahat ng anito natin, kulay itim.
Punta kayo Baguio. Pwede kayo bumili ng mga anito, yung mga maliliit na ribulto. Karamihan ng kulay itim. Tawag ba? Ebony ba yung tawag na ako akasya butin yung kulay itim o yung brown na brown, ganun niya talaga. Kasi wala pa talaga nakakakita, wala nakakarinig sa tinig ng Panginoon Diyos. Amen? Now, okay. Makikita nyo na ang Biblia natin ay nagsasabi ng iba. Kung hindi nakikita ang Diyos at hindi nalilinig, eh bakit tayo dala sa Biblia? Ito ngayon ang problema. For the first time, naitala na nagsasalita ang Diyos at tumatawag ito. Sa pamamagitan ni Moses. Si Moses po kasi ang pinaniniwalaang nagsulat ng Biblia. Hindi po si Abraham, si Moses po. Si Moses lumaki at pinalaki sa isang lugar na pinamumugalan ng Diyos-Diyosan. Diba sa Egypt siya lumaki? Doon siya tinrain sa loob ng 40 years. Well-trained siya ng 40 years. So talaga nasa sa isip lang ni Moses ay sino yung Diyos ng Egyptyo. Yun ang alam niyo. Amen? Now, ang mahirap kasi pag nagbabasa ka ng Biblia, yung aklat ng Genesis, actually, record na lang ito ng mga sinulat ni Moses. So kung wala si Moses, wala po aklat ng Genesis yung 5. Genesis, Exodus, Leviticus, kala ko DPWH. Siya po nagsulat noon. Amen? Siya po nagsulat. At ang unang-unang nakasulat doon, ano mga kapatid? At ang unang-unang talata sa Biblia ay ano mga kapatid? Genesis. Palagay nyo, anong unang-unang talata ro? Nagkamali kayo na sagot, mag-uwi na tayo. Ano nakalagay sa Genesis? Anong unang-unang nakalagay? Sinabi ng Diyos. Yeah. Pero pag tinignan mo, nasa verse 2, verse 3. Ang Genesis 1:1 ang hindi po yan ang kaunang ng talata talaga. Ang kaunang ng talata at sinabi ng Diyos. Parang ang verse 1 ay intro lang no verse 3. Diba? In the beginning, God ay ang beginning nung nagsalita yung kahit sinong scholar ng Hudyo, tanongin nyo, ganyan ang paliwanag na. Pero pag hindi mo yan alam, sasabihin mo ang simula ay 1:1. Sabi nga ng mga kahit na nakasulat yan, in the beginning, translation kasi ito atin. Hindi po yan ang beginning. Because the letter starts with the letter B. Ano ba ang letter ang simula? Letter A. Nasaan yung letter A? Ang sabi ng mga ako ang alpha, hindi na omega. Ito yung una, uli. Siguro yung wala na, iba pa. So this is wisdom. At least nakikita niyo mga kapatid. Na huwag kayong basta-basta maniniwala dun sa mga nag-i-explain nang hindi naman nila lubos na naunawaan. Dahil ang unang-una talaga, ngayon sinasabi rito, yung salita ng Diyos. Yun. Sino nagpaliwanag niya? Meron nagpaliwanag ba niya? Mapapasa niyo sa John chapter 1, verse 1. Amen?
Sa simula pa ay ang wala pa nandun na yung now, John chapter 1 verse 1 is not a written word. Hindi siya talaga bahagi ng gospel. Ang tawag po natin dyan ay preface. Ano ang tawag dyan? Intro. Intro po yun. In the beginning was the word, intro po yun. Kahit sino scholar ang tanawin nyo, it was an introductory speech lang. Yung sumunod na mga talata, yun yung simula ng aklat ng John. Yan, ipapaliwanag ko sa inyo na maayos yun. So, doon lang, mga kapatid, simula tayo na ang pamamahala o paniniwala sa Panginoong Diyos nagsimula nung nagsabi. Nung nagsalita ang Panginoong Diyos. So, kinakailangan bago mo malaman na may Diyos, you have to hear that. Diba? At sino nakarinig sa kanya? Si Abraham. Kasi tinawag niya talaga si Abraham. Tawag natin yung calling. Ang response, hearing. Saan nagsisimula pa ng panataya? Ha? Bakit sabi nila pa sa calling? Uy, may calling ka. Kuniling yun. Ang panapa nagsisimula sa pakikinig. Kaya mo siya napakinggan dahil merong yan. At ang salita ay sa pamamagitan ng pagtulak pa po tayo ng isa. Maraming salita po. Ano? Salita ng ano? Ang salita ng Diyos nandiyan na po yan. Pero hindi mo yan maririnig. Sabi ko na yung sagot. Hindi mo yan marinig ko? Ha? Walang tinig? Siyempre. Paano mo nalaman? Ibigyan ko kayo ng sampol. Sa ulam na naman. May sumigaw sa labas. Tama? Paano mo nalaman na nagtitinda siya? Ano sinisigaw niya? Ulam. Anong klaseng ulam? Tsaka lang mag-ano. Kahit siya sumigaw, bibili ka ba? Kinakailangan ano? Tingnan. Ha? Tingnan. Araw-araw, ginagawa sa atin yan din eh. Kinakailangan ano? Si Terika. Yo. Lahat yun naririnig nila. Pero hindi lahat pinagpapakitaan ng gano'n. Maliban na lamang kung hindi maririnig ni Abraham ang tinig ng Diyos. Hindi niya ito makakila kung hindi siya. Ha? Calling po, huwag niyo kalilimutan. Tatawagin ka talaga. Kahit pagsisigaw yung nagtitigyan ng ulam, pag nagsinag, Ros, di ba? Araw-araw na lang, Ros, ulam. Ibig sabihin na ang atensyon na sa'yo. Diba? Minsan kasi yung ulam mauubos na. Tama, mauubos na yung ulam para sa'yo na pala yun. Meron pa natira isa. Mahalaga po talaga ang calling. Pero hindi po rin nagsisimula ang ano lang, kinakailangan may sisigaw muna. Tapos, pakinggan mo kung ikaw yung tinatawag. Dahil kapag sumagot ka nang hindi naman ikaw ang tinatawag, pakailamero ka, di ba? Hindi ka naman kinakausap eh. Hindi naman ikaw. Kaya nga mga kapatid, makikita niyo nung tinawag si Abraham, anong sagot niya? Abraham. Anong sagot niya? Oh, yan. Kulang na naman sa atin yan. Anong sagot niya? Abraham. Kahit tingnan niyo siya. Tingnan natin, ha? Hindi pa nga tayo nagpupunta kay Vizcaya. Ngayarapan na kayo. Genesis 12. O, tingnan niyo, ha?
Pagkaraan lahat ng ito, si Abraham ay nagkaroon ng isang pangitain. Narinig niyang sinabi sa kanya ni Yahweh. Abraham, huwag ka matakot ni mga paman. Kalasag mo ako, kita iingatan, at ikaw ang aking gagantipalan. Ngunit sinabi, Yahweh, ano gantimpala? Wala naman po akong anak. Amen. Anong nangyari kay Abraham? Pag may tumatawag sa'yo,